sa ating lahat. Yun nga, Sunday ngayon. Bumiyahe ako ngayong araw na ito. First time ko ulit nag-Uber for almost 2 months na kung hindi nakabiyahe. Kasi unang-una, na-aksidente ako. So wala akong kotse. Nantay ko pong ma-repair. Kasi ayaw ko naman na ibiyahe siya ng ayun, yung may damage. Although tumatakbo naman siya, 'di ba? Hindi naman siya talagang undrivable. Pero alam mo 'yun, masakit kasi sa mata or nakakahiya sa pasahero na pipikapin mo tapos makikita, oh, bakit may damage yung kotse mo, no? Parang nakakahiya. So, bottom line, ngayon lang ulit ako nakabiyahe for almost 2 months. Saka nandito rin ang parents ko dati, kaya hindi rin ako masyado nakabiyahe. And ano ba, marami rin kasi wala rin ako malimit sa bahay. Nasa travel din ako paminsan, kaya hindi ako ganun nakapag-focus sa biyahe. So ngayon naman, nagkameron ako ng time na makabiyahe, magandang gising, hindi ako pagod, kaya bumiyahe ako ng 2 hours today. And then share ko lang kung magkano na kinita ko for driving for 2 hours and 41 minutes. Yun, almost 3 hours. So do sa 2 hours and 41 minutes na yun yung driving time ko. So hindi kasama doon yung nag-aantay ako ng booking or nung request. Pero hindi, siguro naka-online ako 3 hours. Yan. Pero yung biyahe ko, yung siguro nag-aantay lang ako mga 15 minutes, then meron akong request na dumadating. Kaya hindi ako ganun nag-antay ng matagal ng biyahe. Ayun. So, eto yung aking kinita today. Yan. May 5. Yan. $74 and zero. Syempre, kasama na dyan yung So, online ako ng 2 hours and 41 minutes active. Oh, yun pala. So, ito yung aking pinaka-online. 2 hours and 41 minutes. Then ito yung aking driving time, 2 hours and 10 minutes. So kung i-divide ko to sa 2 hours, malaki na rin, parang pumapatak $35 per hour. Pero yan, kasama na dyan yung tip, syempre. Hindi lang yan yung bayad. Kaya lumaki yan ng ganyan for 2 hours na biyahe. Tsaka rin, meron ako isang pasahero, malapit lang siya eh. Parang 3 miles lang yung biyahe niya. Kinaon ko, then idinara ko sa bahay niya. Parang ang bayad lang sa akin ng Uber is $5. Pero nag-tip siya sa akin ng $10. So not bad, di ba? Okay na. Mas malaki pa yung tip niya kaysa doon sa mismong binayad niya sa akin, Kaya ayun, ayun lang, update. Ayun. Ano pa ba? So, kasi this coming week hindi rin ako makakapag-Uber uli. Kasi nasa biyahe na naman ako sa work. Kailangan naman nating magpunta sa Denver ulit. Pero this time, ang biyahe kong ito, kasama ko yung aking director. Kaya behave ako. Kailangan magpakitang gilas muna tayo ng kahit papaano. Yung nga palang director ko, bago lang yun. Na-hire siya siguro 3 months ago. Pero ngayon ko lang siya makakasama ng buong trip from Monday to Thursday. Kaya kailangan natin magpakitang gilas.
kahit papaano. Hindi ko sinasabing ako papakitang tao lang ano. Well, lagi naman akong lagi naman akong busy sa work. Syempre, mga Pilipino, hindi man tayo petics. Lagi naman tayong sumusunod sa policy, sa patakaran. Wala man tayong sinusuway na mga company policy. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Pag sinabing pwede, syempre, go. Right? Yun naman kasing work ko sa aking full-time job sa company. Hindi naman siya ganun talaga kahigpit. Hindi kami mina-micromanage, yung aking ibig sabihin. Yung aking gustong sabihin. Kasi meron kaming talagang agenda sa pagpunta namin sa kaya tsaka malalaki na kami, hindi na kami kailangang ano bang tawag doon, i-monitor yun. Hindi kami kasi mag 3 years na rin ako dito sa company. Never pa akong na micromanage. Lahat naman kami, hindi naman kami na micromanage kasi alam naman nila na tayo ay mga professional, kaya may tiwala sila sa atin. Yun ang maganda doon. Syempre, pag na-earn mo yung trust ng iyong boss or ng management, papabayaan ka nila. Hindi na nila kailangang i-follow up kung ano yung, let's say, may mga deadline, meron kang mga projects na kailangang i-submit, mga reports, so automatic na yun. So pag sinabing meron kang report this day, yun, kailangan mo submit yun. And kung meron deadline yung project na nag-commit ka, syempre kailangan mo i-deliver. Kaya yun, kaya na-earn namin yung trust, lalo na yung sa part ko. Yun, tsaka pagka kasi merong kailangan kong i-troubleshoot, dati kasi ako yung parang nasa parang top of the list ng aming department na padala mo yan doon. Meron silang tiwala sa atin, kaya Pinoy, let's go. Yun, may tiwala sila na pag tayo nagpunta doon sa site, ma-solve natin yung problema nung building. Ayun, ano ba? Ayun, natutuwa lang ako, kaya gusto ko lang i-share. Natutuwa lang ako kasi ayun, for almost 2 months ngayon lang ako nakapag-Uber. Kaya gusto ko lang i-share kung magkano yung sa mga gustong mag part-time or mag sideline ng Uber or Lyft na rin. I think okay na na sideline kung gusto mong kumita ng konti, kasi kagaya yung $74, pang grocery na yon, hindi yung pang grocery, pang bayad ng bills, pandagdag ng sa budget. Yun. Hindi ko pa natatry na talagang the whole day na 8 hours na ako mag-Uber. Pero gusto ko i-try na one of these days biyahe ako or mag-online ako ng say 8 AM tapos hanggang 5 PM. I-try ko. And then kasi curious din ako kung magkano yung magiging kikitain ko for driving for Uber for 8 hours. Malay nyo, baka mas malaki pa yung sa sweldo ko, kasi meron ako mga nakakausap dati nung sumasakay ako ng Uber. Pagka nakakakwentuhan ko yung mga driver, sabi nila kasi mahina na yung or minimum
na take home pay nila sa Uber is $200 per day, which is not bad, di ba? $200 times let's say 5 days ka magbibiyahe, that's $1,000. So times 4, tama ba? Yeah. So times 4 weeks, meron kang 4,000 kung Monday to Friday lang. Pero kung everyday kang bibiyahe, doble yun. You can earn, let's say 200 times 30, that's $6,000 for a month. Malaki na yun, no? Kaya ayun, kung pagka napapaisip ka, no, kung yun naman ay that's disclaimer. Kung yun ay kikita ka ng $200 per day, kasi syempre yun ang sabi nung isang driver na nakausap ko, and alam ko depende rin yun kung saan ka bibiyahe. Yung kung doon ka sa may Bay Area, pwede mo yun ma-achieve $200 per day. Pero kung doon ka sa area na remote or wala masyadong puntahan yung tao, parang malabo yata yung $200 per day, unless pupunta ka doon talaga sa hotspot, yung medyo meron tawag doon merong zone na maraming customers na makita mo sa application ng Uber, kung saan mapula yung parang mapa, yung sabihin marami doong pasahero. Yun. Siyempre pag ganun din, marami ring Uber drivers na nandun sa area. Huwag mong expect na ikaw lang yung Uber driver doon, Kaya yun. So yun, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa patuloy na suporta sa ating maliit na channel. Shout out kay Andrea Judge TV, kay Sir Ernesto Pogi, kay Tim Perez Vlog, and kay Tito Baps. Sino pa ba? Tsaka kay Papa BTV. Yan. Shout out sa iyo. Sila yung ating mga regular commenters and subscribers na laging nanonood sa atin. Nakakatuwa. One of these days, baka meron kami ng collab ni Tito Babs ulit. Kausap ko lang siya kanina hindi siya kausap, ka-message ko. Yan, nag-message kami kanina. Meron kaming binabalak na hindi mo masamang balak. Collaboration, yun. Napatawa ako bigla sa masamang balak. Yun, meron kaming collab na lulutuin ni Tito Baps. Kaya abangan nyo yun. Siguro next month or end of this month yan mangyayari. Sana, kasi nakadepende yun sa schedule ko, sa schedule niya. Kung magtatamang kung mag-a-align ng stars namin, why not coconut gawin namin. Pero syempre meron siyang sariling schedule, ako may schedule din sarili. Meron siyang, of course, family first. Kung meron siyang priority yung pamilya, laging naman ganun. Ako ganun din, kung priority ko rin ng aking pamilya, lalo na pagka rest day. Siyempre, the whole week tayo magtatrabaho. So yung rest day kasi bihira yun na talagang magkameron ng libre. Alright. So yun, hanggang dito na lang ulit, and salamat ulit. God bless.